Umasa ka sa ganyan mag-isip. Sorry sorry. Matapang lang pagdating sa mga medalya. Doon nagre-react. Pero wala kayong reaksyon sa binaba ng bansa natin. Peke-peke yung mga project, tahimik kayo. Active and retired. That's why I am so pissed off. Pikang-pika. To hear, to read, to watch yung mga ganyang reaksyon. Okay, agree ako, oo. Pero look at yourselves, mga amigo, mga kabalyero, look at yourselves. Be consistent. Matapang kayo, sitayin niyo yung mga medalya lang yan. Medalya yan, hindi yan nakakamatay. Nagsuot ng peking medalya, hindi yan nakakamatay. Ang nakakamatay, yung naggawa ng bilyon-bilyon na project, na wala naman yung project, ghost project, binaha ang buong barangay, buong kunana, may lumubog, may namatay. Nagre-react tayo sa mga medalya. 1 star. Parang as if ang laki na ng sobra-sobrang kasalanan. Yes, I agree. Sa akin yan kailangan battle indoctrination. Yan ang punto, mga kababayan, mga kabalyero. Okay, so ang topic natin, ang AFP. May asahan pa ba tayo sa AFP o wala? Kung titignan niyo mga nakaraan na rally, ilang taon na nakakaraan. A long time ago, in a galaxy far away, yung AFP inaasahan ng mga grupo. Huwag gagalawin ang AFP. May nadinig akong gano'n nagsabi. Huwag yung ani ng AFP. Kakusapin yung AFP. Diba? Kinakausap ang AFP. May tumututok sa AFP. Meron ganito, meron ganyan. Although, ang tao, hintay. So, ayun yun, ang peg. Kaya, peace rally. So, ang tao, observation ko lang to, no? Pwedeng mali ako. So, peace rally. Why? Because, one, you're showing at the back of your head, you're afraid, natatakot kayo, na lumabas na other than peace rally. Reckoning rally. So, pagka reckoning rally, iba talaga yun. Galit kayo doon. Peace rally, sana kumilos ang AFP. Pagka reckoning rally, wala tayong aasahan. Sumama kayo kung gusto nyo. Tumayo kayo para sa bayan kung gusto nyo. Sabihin nyo sa amin, sasama kayo sa amin. Ganon. Pagka ganon yung peg, pagka ganon ang thinking ng taong bayan, may panalo kayo. Pero pagka ang iniisip ninyo, cavalry, sana dumating ang AFP. Sana yung Chief of Staff bumaliktad. Sana parang si General Reyes. Ang dami nyo nadinig na mga nakaraang rally, di ba? Peace rally after peace rally, may INC rally, may milyon na rally, pero wala yung armed component, wala. So sabi ko nga sa inyo, in mga nakaraan na vlog, armed component, AFP, EDSA 1, nauna to, sila Enrile, sila Gringo, sila Ramos, Ram. Nauna yan, dumating ang civilian. Nag-announce sila, naniniwala kami, panalo si Cory Aquino Dinaya. Hindi naman nila alam na Ang information noon, bobombahin na sila. Artillery 105. Quiet. Bobombahin na sila. Bobombahin na sila. Ang ganda na rito. Panay kayong mga naka-payroll Ano yung pansin ko sa inyo, naka-payroll kayong lahat? Ha? Sino tumanggap ng maleta sa inyo? Ha? Kung kailan ako nagbablog, doon kayo nag-iingay. Magkano pinahid sa inyo? Joke. So, ang doon,
EDSA 1, nauna yung RAM, sumunod yung civilian. Pero ang ano doon talaga, bobombay na sila. Nagsasabi nga ako, nagjo-joke pa ako doon sa mga mista ko sa Aguinaldo. Kasi nawala ako eh. Nawala ako. Nag-commander's recon ako eh. Nag-commander's recon ako para alam ko kung ano yung ano. Tinignan ko yung intel estimate, etc. I want to weigh kung ano yung magiging outcome nito, ilan yung tao, ilan yung ganong-ganon ba. Build up man tao, dadagdagan ba, base doon sa huli kong nakita. Excuse me. Ngayon, ang sa akin, ayokong sumali sa Aguinaldo kasi mas maganda, merong pwesto ka sa Bonifacio at may pwesto nandun sila sa Aguinaldo, mas maganda, dalawang kampo. Pagka nilagay mo lahat, yung itlog mo sa isang basket, bugok lahat yon, basag lahat yon, para kayong kawawa. Bubombahin lang yun eh. So I'd rather na nandito ako sa Bonifacio, hawak mo yung tropa. No, yun, may hawak ang tropa. Kasi pagka ganyang labanan na, may hawak ang tropa. Kung wala kang tropa, inutil ka na opisyal, wala kang tao eh. Mga reserve, mga OCS, mga retired, mga pagka official ka, general ka, wala kang tropa, useless, di ba? May tropa ka. So, nauna yung military, sumunod yung civilian. EDSA 1, panalo. Pangalawa, EDSA 2, nauna yung civilian, sumunod yung military. Bombo yun, dinala ni General Reyes. No? Sumunod na rin yung PNP. Kahit hesitating pa nun si Caballera Lacson, Senator Lacson. Anyway, buo niya rin nakuha yung bumaklas yung PNP. That was very dramatic kasi Bomboy organization din natin, hindi magpapatayan. Very, very good na EDSA 3, nauna yung civilian, yung military, nando sa Malacanang, kumampi. Kaya bugbog sarado yung mga civilian na nag-rally. EDSA 4, yun yung supposed to be mutiny nila Trillanes, yung ganun ba. Pati yung sa Ranger, kala Danny Lim, at saka yung Marine standoff, di ba? Wala yung civilian. Panay armed component, pero nawawala. Iniwan pa nga ng mga Ranger noon yung baril nila sa barracks. No? So, that was a point of discussion noon na bakit gano'n ang nangyari. Anyway, wala naman na ako noon sa serbisyo. Malis na ako noon. So, ang anong take away natin dyan? It has to be both the civilian and an armed component. Why? Because the armed component, like the AFP and PNP, sabi ko nga, are the two pillars supporting the administration. Kay maganda yung administration, kay gago yung administration, basta meron nagsusuporta dalawang institusyon, dalawang poste, hindi yan mawawala. EDSA 1, nahati, bungkunana, nahati, bumigay. Meron pang US no, na involved. Pero the thing is, pagka ito nagkaroon ng crack, either bumbo o bumigay o nahati, yun. Pagka ito nag-crack, nahati, may rami at that time, no? May junior officers, no? Nahati, bumigay yung structure, kumampi sa taong bayan. And sa to, bumbo, bumigay, nawala si Estrada. Ngayon, kay, may sa 3 kay GMA. Kay GMA, buo yung AFP, suporta kay GMA. Kahit anong gawin rally, wala. So, yung mga nag-rally ngayon, kung na-obserbahan ninyo, ilang beses namin sinasabi, sa amin, sa side namin, walang mangyayari, may mangyayari ba sa peace rally, may mangyayari ba sa peace. Hindi sa gusto namin magkaroon ng patayan rally, hindi. Sinasabi lang namin observation because you're trying to be an Einstein, you're trying to do everything na gawin ninyo, parehas paulit-ulit, but you expect the different results.
But apparently, what you are getting are the same results. Iyak, talunan, uwi, tatawa na kay Malacanang. Ginugusti nga kayo eh. So, yun. Tapos inuubos yung funds ninyo. Inuubos. O yung ipon natin, 20-20 everyday, Serious yun. 20-20. Ngayon, kung di man magagamit, at least meron kayong 20-20, bilhin ninyo, date ninyo. Later on. Hanggang hanggang ipon-ipon, tuloy-tuloy lang. Hanggang maybe April, February, March, April. Mga ganon, hanggang doon. Let's see. Kung hindi, wala na, expect another 2 years ng flood, ng baha, 2027, 2028. Now, nandun na rin lang tayo, tanong ko, kung iba leader natin ngayon, sa tingin nyo ba maghihinagpis ang Pilipino? Question mark. Sa tingin nyo ba kung iba leader natin ngayon at hindi si Bongbong Marcos at hindi itong mga nakaupo ngayon? Sa tingin nyo ba, may pag-uusapan tayong mga flood na yan, bahaba na yan na umiiyak ang taong bayan? Ako ang tingin ko, pagka merong ibang leader natin ngayon at hindi yung proven na 4 years na tayo, wala pa rin nangyayari. Hindi mangyayari yung baha eh. Mangyayari yung 1 year, yung first year mo bina. Putya kung magaling ka leader, on the second year mo, may ginawa ka na. In fact, bago ka umupo, may ginagawa ka na eh. Alam mo na eh. Kasi, hindi ka naman naging presidente, galing ka na ibang planeta, dinala ka dito sa mundong Earth, at biglang hindi mo alam yung nangyayari sa Pilipinas. Hindi. Paano ka naging presidente? Eh, may pinagdaanan ka, naging congressman ka, naging governor ka, senator. Maray, tumakbo ka pa ang vice president, tapos ngayon, presidente ka. Hindi mo alam yung gagawin mo. Kaya nga, si Inday Sara, naging mayor yan, naging vice president, at kung maging presidente, alam na alam niya kung ano yung gagawin. She has to. Hindi pwedeng hindi alam. We can expect, alam niya. Kasi kasama natin siya na spectator, nakikita natin eh. Kaya by now, alam ni Inday Sara ang gagawin. Dalawa pwedeng gawin. Dalawa. Isa, ihanda mo yung tao. Iiwas mo. Preemptive. Yung pangalawa, you solve the problem. You solve the problem. Tigil mo yung baha. May titigil mo yung baha. Kolektahin mo yung baha. I-direct mo yung baha. Yung baha is parang palanggana eh. Low-lying areas. Ito yung bahay mo, nandito. Eh, alam niya yung gobyerno, alam naman na nandyan. Eh, bakit pinayagan kayong tumayo dyan? O, kunyari, yung pinayagan yung isang kumpanya na magtayo ng mall. O, hinarangan yung daanan ng tubig. Sus Mariosep. Eh, paano yun? Kaya yung volume ng tubig na dadaan, supposed to be ganyan kalapad yung ilog, ganyan na lang, ay talagang Mariosep. Do the math. Physics nga eh, Bernoulli's principle, di ba? O mapapanel yung tubig. Pagkalabas dun, malakas yung agos. Ay, nakakaano talaga. Paano? Pera-pera. Pinayagan eh. Pinayagan. So, korupsyon na naman. Kaya nga, dahil problema ng Pilipinas. So, doon na naman tayo, Balik tayo sa topic. So, AFP, PNP. Ang, doon, naging rally, yung mga rally na nakaraan, yung mga nakaraan na taon, kaya sinasabi namin, ayaw namin. Ayaw namin, ito, ganyan. Kasi, walang endgame eh. Naintindihan nyo na? Endgame kasi. Ano ba endgame? Kung kayo magrarally lang at magsasasat-sat kayo, dededmahin lang kayo ng mga animal na yan. Bendalo nga, inaamin nila, bendalo eh. Sometimes, you have to bend the law. Tayo ng mga tamantado, mga gago eh. Nakatikim lang ng pwesto, nakatikim lang ng putang ng honorable eh. Ganyan na sila mag-aasta. Kaya nga, mali. Hindi dapat eh. Kaya nga, So, paano? Anong gagawin natin? Ipon lang kayo.
Yung kape mo. Kape mo nalalamig eh. Lamig na nga. So, sometimes we have to bend the law. And sometimes, we, the sovereign Filipino people, will have to put our foot down and then say no. Tangina nyo, ayaw namin ng ganyan. Gago kayo. We are taking back the power. We're giving democracy a chance. Under our terms, not yours. Lahat kayong magdanakaw, pananagutin namin. Ganun dapat. Hindi yung ganito na sunod-sunuron tayo sa mga gagon to. Ginagaan nila yung batas natin, yung konstitusyon natin, labas sa atin eh. Hindi na nakawang pa tayo. Kaya nga ano. So, yung mga nakaraan na rally, balikat tayo, balik-balik, nadidiskarel eh. Nakaraan na rally, mayroon bang maasahan tayo sa AFP? So far, wala pa. Hanggang ngayon, wala. Bakit? Ewan ko. Kasi yung Brave 18 at that time, dun sa Double Gem, tinanong eh, meron bang maletang hinatid sa mga opisyal ng AFP? Hindi, huwag mo na sagutin. Dapat doon sinabi na. Dapat doon, why? Kasi nga yung peg, ang iniisip, baka bumaliktad pa yung AFP. Baka yung mga leader dyan na baka na dinala ng maleta, binigyan ng ganyan o may ebidensya, huwag mo i-compromise para pwede pa sila bumaliktad. Yun. Kaya may mali ang mindset. Ako lang to I'm just thinking aloud. Maniwala kayo, gusto nyo, kung ayaw nyo, wag. Walang pilitan. Basta sa akin, ang pananaw ko, kaya walang mangyayari sa rally kasi nakaasa ang mga tao sa AFP at sa PNP. Nakaasa na may babaliktad. Ngayon, yung gobyerno, yung mga tao, yung mga sindikato, iniisip nila, as long as hawak mo yan sa leeg, hawak mo sa leeg. Alam niyo na kung paano hawakan sa leeg ng isang tao, di ba? Money, position, pera, no? Position, at saka babae, no? Doon mo pwedeng sakalin yan. Wala parang sisiw yan. Yes, sir. So, alam niyo na yung dirty tricks, ina-apply, kaya lahat yan, we've got your back. We follow the chain of command. We follow the Constitution. We uphold the Constitution. We are soldiers of the people. Pero iba yung kilos. Binabaan ang taong bayan, minamamatay na, iba pa rin kilos. Magkakagera na tayo, gigirayin natin ng China, ayun, lalaban pa rin sila. One month. And then, bala na kayo sa buhay nyo, mga Pilipino. Wala sa hulog eh. So, just yesterday, may nag-message sa akin, tapos sinabi ko na yung tungkol sa mga medalya na yan, Sabi ko, how can we expect the armed forces to stand with the Filipino people? How can we expect results? How can we expect or demand from the armed forces na papanig sila sa taong bayan? Kasi for the last so many years, 4 na taon na, wala eh. Pinabayaan kayo. Pinabayaan tayo. So how do you expect na next year o this year, magbabago sila? Napuno sila? Nabaha sila? Wala eh, garapalan nga eh. Now, ang indicator dyan nga is yung medalya. Medalya, yung ranko. Yung ranko ni General, no? Yung ranko ni General. Si General problem. Daming medalya. Ano na dinig ninyo? Wala. Mag-imbestiga daw yung Air Force. Wala ka nadinig sa Chief of Staff. Wala kayo nadinig kung kani-kanino. Why? Iwas pusoy eh. May man yan siguro ng nasa itaas eh. Ano mo
ba sasabihin niya na na lately, kung nakita niyo yung mga SOCMED at saka yung mga platform, ang dami umaangal na mga retired. Mga general, colonel, mga captain, mga major, mga dating nag-serve, no? May mga sundalo pa. Nagsalitaan. Doon magaling. Sorry mga kabagang. Sorry pero hindi ba ninyo, tingnan niyo sarili ninyo sa salamin. Binaha na yung tao. Binaha na ang Pilipinas. Ninakawan tayo ng trilyon. Tahimik kayo. Tahimik kayo. Active and retired. Tahimik kayo. Ninakawan tayo, PhilHealth. PDIC. Sovereign Wealth Fund. Si Duterte, dating presidente na pinabaon sa libingan ng bayani yung tatay ng Marcos Jr. na yan. In spite of all the ek-ek, sinagip tayo sa drug war niya. Nang konti-konti na lang, narco state tayo. And dinoble sweldo ninyo. Dinoble sweldo nyo. Pinabayaan nyo. Wala. Tahimik kayo. Doon sa kampo hinuli, sa Air Force. Doon sa Villamor. Tahimik kayo. Wala nagsalita. Putang ina talaga. Sorry, magmumura talaga ako. Galit ako Bibuild up na naman yung ano ko Yung katwiran, yung ano lang Yung loto. Yung PhilHealth na yan, Maharlika Fund na yan, yung PDIC, yung budget na trilyon, umutang, ganito, ganyan. Wala. Tapos nun, build better more. Nasaan yung mga infrastructure? Kinukuha yung credit na galing do sa previous administration. Kung build better more, bakit yung pera para sa isang infra na approved na ginagawa na, tinanggal nyo pa yung counterpart natin? Subway, Maputrak ng mga taon to. Tapos tahimik lang, BBM. Ganun kayo. Look the other side. Follow the chain of command. Follow the chain of command. Ninakawan tayo trilyon. Animal kayo. Trilyon. Pero okay pa rin. Kakatayin niyo si Inday Sara. Impeachment, na alam naman ninyo talaga na wala naman talagang basihan. Pag ako na masunod wala nang confidential fund wala nang intel fund. Sa lahat ng agency, isa na lang talaga. Yung intelligence department, yun na lang. Lahat ng confidential intelligence fund, yun na magpoproseso, yun yung sa kanya dadaan, go no go siya yung accountable. Hahabulin niya, tapos pagka pwede niyang i-deny. Confidential pa ng presidente, 4.5 billion, lintik na yan, 4.5 billion. Sino nag-approve noon? Pinirmahan niya. Sino nagsipsip? Congress Senate. Naknak po siya itong mga animal na ito. Wala na Pag when it comes to mga pera-pera ng Pilipinas, we have to be super strict sa mga kagawa na yan. We have to put mga checks and balances, Because the current system now, is not working. Pagka ikaw, kaya nilang pitikin kasi hindi ka nakikisali. Like Inday Sara. Binibigyan nila ayaw niya Kinokorrupt nila, ayaw Dinadanggel nilang ganyan ayaw Hindi sasali sa kanila Kasi iniisip ni Inday, kantado to mga to, baka mamay baliktarin ako ng maungas na to. Ganun nga ngayon ang nangyayari. Binabaliktad siya. Sira ulo. Tsaka pagkalikas talaga na mabait yung tao, likas na hindi gagawa, hindi mo mabibili. Yun yung doon. Relate kayo. Pagka hindi kayo kayang bilhin, hindi kayo mabibili talaga. Yun. Zero yung niya. Last quarter ng 2025 ba yan? O 2024, wala na siyang confidential fund.
di zero na. Wala na. Talang sila namamayagpag, ano? Tapos ngayon, binibira siya doon sa nakaraan na confidential fund. Paano yung may confidential fund hanggang ngayon? Intel fund. Kaya you see how the, ano. No, balikan natin. Ngayon, may na-promote na general. 2 years ago, Lieutenant Colonel. Tapos, naging full colonel, tapos ngayon, general. 1 star. Korea kang tao. Mga retired, mga active. Daming medalya. React ang tao. Gold Cross, etc. etc. Kung ano madinig mo. Ang sa akin, sa mga PMAyer, non-PMAyer, lahat ng ano, lahat ng air, lahat ng OCS, lahat ng reserve, sundalo, opisyal, lahat kayo. No? Pasensya na po. Pero sitahin ko lang, ano? Sitahin ko lang. Kasi walang sumisit eh. Sitahin ko lang. Di ba nakakahiya? Binaha na ang Pilipinas. Binaha. Kita niyo ghost project, walang bakal. Kita niyo ninakawan tayo from PCSO, PhilHealth, putang na yan. Ginto binenta na hindi natin alam yung saan ginamit, nasaan yung resibo, saan putragis yan. O sila bumili. Yung maleta may nagsasabing Marines. Na hindi walang investigasyon, walang ang ikukulong yung mga pinalamanan nila, no? Binabaliktad nila ngayon yung kamada. Tapos wala eh. Impeachment to cover up yung kanilang mga nakaw. Maharlika pa 250 billion, nasaan na? Yung mga sabi ng Marines na deliver billion sa bahay ni ganito, ng first family. Wala. Tapos ngayon, bendalo. Kaso. Pinabaliktad nila yung 4. No? Wala kayong sinabi. Naglitawan yung litid ng mga ibang mga kabalyero natin. PMA graduates na. Yung iba, nanlakas ang loob, nagmanifesto. Hindi namin to-tolerate ang korupsyon. Hanggang pirma lang. Pero pagdating sa actual, kaya kita nyo, nakawan na yan. Trilyones na yan, bendalo. Wala, tahimik lang. Bakit? Takot lahat. Pero pagka itong general, na may sandama ka medalya, ayun, magaling lahat, nag-iingay. Salitaan na. Di ba kayo nahihiya? Ako, naiinis ako eh. Kaya hindi na ako sumali, hindi ko na sineshare. Ba, sige, magsalitaan na kayo lahat. Pero doon lang kayo nagsasalita. Doon lang kayo matapang. Doon sa tingin nyo, kaya nyo. Talagang dapat yan nga, imbestigahan. Dapat yan. Pero, medalya lang yun. Sa inyo issue yun. Hindi issue yung pera na ninakaw sa atin. Hindi issue yung may namamatay na Pilipino. Shame on you. Shame on you. PMAyer, mga opisyal, active, non-active, mga retired, magsasalita, iba-iba rangko, general, etc., etc., recipient, mga gold cross, etc. Hindi ganyan. I am with you. Pagka puta na pinaghirapan niya mga award na yan, tapos may makita ka, hindi, nagsusuot na hindi naman putrag kaduda-duda to. Madali yan. Bihisan ninyo ng patig, no? Bigyan yung full pack, padala ninyo sa combat zone. Tignan ninyo. I-call to active duty nyo yung loko-loko, tapos nun, isubo ninyo sa kakakita, chief of staff nagpicturan pa ka. Mag-selfie pa kayo. Hindi nyo sinita. Now, ang nakakahiya na isipin na nagre-react tayo sa mga peke na medalya. Pero hindi kayo nagre-react sa peke na mga project. Sa ghost project na nakamamatay. Doon ako galit.
Doon ako naiinis. Parang plastic eh. Yung kaya lang ninyo o natin sisitahin ninyo. Pero yung pagdating sa presidente ng Pilipinas, pagdating sa mga senator, congressman, tahimik kayo, iwas pusoy. Bakit? Yang come to think of it, no? Kaya I come out with the question, may aasahan pa ba tayo? Sa akin, you want to play safe about it? Sa akin, no. Wala. Wala. If I want to live, I want to survive, and I'm going to want to change this country, and I'm going to stand up for this country, kayo will stand up for this country, dapat ang mindset, wala tayong aasahan. Kasi yung inaasahan ninyo, nagsasalita lang laban sa may pinromote na colonel to general na naglagay ng sandamakal na medalya sa dibdib, 100 mahigit na medalya. Utang yan na. Tapos nun doon na sila magaling. Doon nila sinisita. Pero yung trilyon na ninakaw, yung gintong binenta, yung Maharlikapan, yung PhilHealth, tahimik. Yung gagirahin tayo ng China, tahimik. Yung Paxilica, tahimik. Lahat ano yun? What kind of thinking process do you have? Peoples of the Philippines, what kind of thinking do you have? How can you not discern right and wrong, good and evil? How can you not? And this is the institution na asahan ninyo sa pagbago ng Pilipinas, sa pagtayo. Objection, Your Honor. Hindi eh. Wag. Wala kayong ibang aasahan. Ang asahan ninyo, yung army ng langit. Yun ang asahan ninyo. Yung asahan ninyo, yung mga, yung mga retired ninyo. Hindi lahat. Asahan ninyo yung sarili ninyo, mga kababayan. Because pagka magpe-play safe kayo, wala kayong aasahan na iba pa, kundi tayo lang, then may pag-asa kayo. Kasi pagka umasa ka sa ganyan mag-isip, sorry. Matapang lang pagdating sa mga medalya. Doon nagre-react. Pero wala kayong reaksyon sa binaba ng bansa natin. Peke-peke yung mga project, tahimik kayo. Active and retired. That's why I am so pissed off. Pikang-pika. To hear, to read, to watch yung mga ganyang reaksyon. Sino-sino mga pangalan? To. Okay. May mga nag-react. Ang dami. Okay. Agree ako. Oo. Pero look at yourselves, mga amigo, mga kabalyero. Look at yourselves. Be consistent. Matapang kayo. Sitayin niyo yung mga medalya. Medalya lang yan. Medalya yan, hindi yan nakakamatay. Nagsuot ng peking medalya, hindi yan nakakamatay. Ang nakakamatay, yung naggawa ng bilyon-bilyon na project, na wala naman yung project, ghost project, binaha ang buong barangay, buong kunana, may lumubog, may namatay. Na sinasabing trilyon, ilang taon na to, 1.2 trillion, they lost count already, 1.2 trillion na kamo. 1.8 trillion. Some are saying 1.8 trillion. Putragis, wala kayong sinasabi. Di ba kayo dapat mahiya? Nagre-react tayo sa mga medalya. 1 star. Parang as if ang laki na ng sobra-sobrang kasalanan. Yes, I agree. Sa akin yan puta. Kailangan battle indoctrination. Kailangan yan battle indoctrination o kaya sniper course o whatever. No? Bigyan mo ng isang malutong yan. Bahala si Kidilla. Bahala dyan. Mista ko. Sila Tejares. Sila Boy Cardos. Si Martinez. Ay, nako. First class policy.
Balay mga mistako niya, mga maganba. Sila Supapo. Sila Subong. O, pero ang punto, mga kababayan, mga kabalyero, can you be a little tawag be 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 truthful as you can be as PMAers or non-PMAers. Lahat na tayo. Nagagalit kayo sa mga medalya na yan. Pero dun sa ninakaw sa ginto, etc. Ayaw nyo magsalita. Ilang rally dumaan, wala kayo. Ilan yung mga nagsasalita doon? Maraming salamat sa inyo, mga kabagang na nandoon, nagsasalita. And then to the point na nawala na ng gana kasi, well, doon pumapasok yung sinasabi ko. May armed component tsaka may civilian component. So dapat, yung dalawa. Ngayon, ang tanong, yung armed component, wala kang aasahan. Yun yung sasabi, huwag niyong galawin. Hindi. Ang sa akin, mga sir, hindi ko kayo asahan. Sumama kayo kung gusto nyo. Kung gusto nyo, na naniniwala kayo na ang taong bayan ay nasa tama, sumanib kayo sa taong bayan. Pero, aasahan namin kayo, cavalry, aasahan namin kayo. Hindi. Tapos na kami doon. 4 na taon yan. Hanggang ngayon, ayan, kita mo, binabaha tayo. At kung aasahan pa rin kayo namin na ang kaya nyo lang ay sitahin ang medalya at yung pagka 1 star ng isang tao, doon kayo matapang, dyan na lang kayo. Hindi kami nakakailangang umasa sa inyo. Yun yung akin. Yun yung pananaw ko, yun yung paninindigan ko. Because mamamatay lang kami, maraming mapapahama kung inaasahan lang kayo. Nagastusan pa kami. Inaasahan namin kayo, di naman kayo dumating. Biglang babaliktad. Wala. Dumami lang kayo. Maging 1 million kayo. Babaliktad na. Tapos maya, salita sa media, binaliktad yung yung mga yung UPI. Pag-usap sila na maayos on the premise ng si General Chief of Staff General Browner at that time, to put some sense into it, no? Fight for the people. You are the armed forces of the people. Wala Pero ngayon, sa dami nung tahimik, sa dami, retired and active, pagdating sa medalya, pagdating sa isang, ano pangalan doon? Romero ba yun? Romero? No? General Mikey Romero? Pagdating sa isang ganon, daming medalya, kita nyo haba ng sa Sokmed, tatapang, galit. Nasaan yung galit ninyo sa ninanakawan tayo na may namamatay na mga Pilipino, na tinatarantado tayo, sinisindikato tayo nitong gobyerno? Nasaan yung galit nyo? Alin, kaya nyo lang yung may 1 star, yun lang kaya nyo. I wish na the thinking will be, you can say tama, mali, ganon. You can discern. Hindi yung i-switch off ninyo when it comes to Bongbong Marcos. When it comes to this politician, switch off yung discernment ninyo. And then tahimik kayo. Laki involvement. Iwas pusoy. Kasi, ayaw ninyong mabash kayo, ayaw ninyong ma-label kayo, whatever. I don't know. Basta tahimik kayo. Tapos ngayon na naglitawan yung mga medalya na yan, pucha, nag-iingay kayo. Daming nagsasalita na
But let me tell you, yung mga medalya na yan. Oh, so ano asahan natin? Kung yan di maituwid ng AFP. Paano pa asahan mo itutuwid niya yung gobyerno ng Pilipinas? Yung mga mali. Wala kayo asahan. Yung medalya lang na yan. Yung tagal pa ng ng kwentuhan Wala naman nangyayari. Iimbestigahan daw. Sa tingin nyo may mangyayari. Sinabi nga ng administration, imbestigahin yung mga nakawan sa flood control Oh, may nakulong na ba? May nakasuhan na ba na sila Romualdez? Nakita na ba yung mastermind kung sino? Tinituro nga kung sino yung mastermind Sinasabi nga ni Ko kung sino yung mastermind Sinasabi nga ng mga Marines nagde-deliver sila doon sa mga bayan nito, mga to Wala. Tapos si Marcoleta kinulong. Kaya nga, may messages in as much as sa akin ang standard total wala naman tayo wala na ako sa serbisyo, retirado, ako, nag-resign ako ang sa akin mataas sa expectation ko sa AFP kasi nung iniwanan ko yung AFP di naman ganyan may prinsipyo pa nga ngayon kung kunyari kayo junior kayo, sundalo kayo, niisip nyo, sweldo ninyo, wala, pera-pera kayo. Mas mahalaga sa inyo sweldo ninyo kaysa yung dangal ng bayan, yung kinabukasan ng Pilipinas. Kasi mahal ninyo yung sweldo nyo De pera-pera kayo, wala kay prinsipyo. Gone are the days na pagka nakita nung may mali, alam mong mali. Ganun ba? Pero ang pinagtataka ko, yung medalye, nakita nyo mali, nagsasalita kayo, galit kayo. Anak ng tokwa. Pero doon sa ninaka ko sa atin, trilyon, wala, tahimik tahimik. Yung mga sinasabi ng tao, pananagutin na, wala, tahimik. Ayaw niya may involve. That's why ang pinakaano doon mga kababayan, ng message ko, sa tanong, ang sagot ko, may maasahan pa ba? I don't know. Pero para sa akin, ang safer for you, me, and everyone else, huwag kayong aasa. Huwag niyong aasahan ang cavalry na hindi dadating. Mapuprostrate lang kayo. Ang asahan natin, tayo. Isa't isa, tayo. Yung sinasabi ko na may armed component at saka may civilian component, merge it into one. Tayo. Wala tayong dapat asahan. As long as we can defend ourselves, pagkakaroon ng gera, we can defend ourselves. Lalaban sila ng gera, 1 month, tapos nun, bahala kayo sa buhay nyo. Ay, hindi pwede. Hindi tayo dapat pumayag sa ganon. We should be armed. We should be dangerous. We should be ready. Ganon dapat. Hindi yung iyak-iyak kayo kasi inaasahan ninyo yung wala. Wala talaga. Matapang lang sa medalya, sa usapin na mga medalyang peke. Between na walang ningning. Yung stolen valor. Yon, doon mo madidinig yung usapan. I'm not referring to a particular person. I'm referring to sa chatter. Doon nagre-revolve yung mga usapan. Dapat pananagutin, dapat bla bla bla, dapat sitahin, dapat litaw yung mga order. May nagja-justify pa nga ng order merong order siya. Hanggang doon na lang yon. Doon nagtapang. Pero doon sa nakawan sa Kongreso, nakawan sa flood control, nakawan sa ibang agency, yung Ginto, yung Marlicapan, yung PCSO, PDIC, lahat ng pera, yung pautang pa, yung utang-utang, aabot na tayo ng 20 trillion. By end of his term, 25 trillion, 24 to 25 trillion. Sino ang magano? Tayo magbabayad yan. Right now, 160 plus thousand ang utang ng bawat. Nagkautang ka, 160,000. Dahil sa, tama ba, mali? Kaya kung gusto nyo magbago, gusto nating baguhin. Hindi tayo dapat umasa.
kahit kanino. Asahan lang natin sarili natin, asahan natin ang Panginoon. Mas sigurado yon. Panginoon, kasi He will not forsake you, He will not negate on His promise. He will protect you, He will guide you, and He will help you. Yun. Countless times proven. Hindi kagaya nito, maasa ka 4 na taon, wala. Papasahin ka. And then, wala. Pagdating sa mga medalya, ayun, maraming maingay. Frustrating. So, better, wala ka nang asahan. Asahan ko yung sarili ko. Magpakon ako ng baseball bat. Ganun ba? Utang na, sige. Magkaanoan tayo. Magkaasaran tayo. Isa lang ang tanong saan kayo? Sa taong bayan o sa amin? Tapos babanatan ka ng inciting, nila. Putang inang yan. Punitin ko yung konstitusyon na yan, lintik na yan. Ang tingin sa amin, just kami. Nakaya nyo kaming i-herd kami. No. I'm a stallion. I'm a Mustang. Na I want to be free. Hindi yung ganito na inelect lang namin kayo, tapos nun mag-aasta kayo, kala nyo kung sino kayong mga makapangyarihan, ina nyo, kala nyo hindi kayo matatapos. Kaya namin tapusin yan. Isang araw, kaya namin bawiin lahat yan. Wala kaming aasahang iba, kundi sarili namin.